Ayan guys, no. So magandang araw sa atin lahat diyan guys, no. So kamusta naman po tayo, no? Merry Christmas, no? Advance Merry Christmas sa inyo lahat guys, no. Sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha. Ayan. So this is Laking Davao once again and welcome back to my channel guys. Ayan guys, no. So magandang araw sa atin lahat diyan, no. Ayan. So we are here in Mintal District guys, no. Andito tayo mismo sa, ang tawag nila dito is Mintal Road, no. If you are going there guys, no, ang labas mo na nito is doon sa Central Mintal, no, or yung poblasyon ng Mintal mismo, no. Dito naman on the other side, it will lead you going to Deca Homes Mintal, no. Ayan, pag akyat mo dito guys, ang labas mo na nito is yung Deca Homes na mismo, no. So ngayon guys, kaya tayo nandito ay pinuntahan natin at binalikan natin itong isa sa mga mega infrastructure project ng ating gobyerno na ongoing ngayon dito sa Davao, Metro Davao, ay mismo itong Davao City Bypass Road Project guys, no. Itong 45+ kilometers na Mala Expressway na bypass road, no. Ayan. So ang ating update ngayon is for the package 1-1 guys, no. Kasi alam nyo naman itong Davao Bypass Road guys project, nahahati yung package 1 into 3 series guys, no. Package 1-1, package 1-2 at saka package 1-3, no, na which is all under sa ang fund source niya na galing sa JICA, no. JICA loan agreement yan, no. Yan yung ang nag-finance nitong project na ito sa package 1 na ito guys, no. Actually ayan, no, together with ito, no, yung sa ang nakakuha nitong contractor nito is the Shimizu, no, Ulticon, Taikenaka and Ulticon Builders guys, no. Ayan, yan yung mga contractor partners nitong gumagawa ng package 1-1, no. Pati na rin yung package 1-3 guys, no. And of course the soon yung package 1-2 kasi guys, which is coming from Barangay Sirawan Turil up to the Davao Bukidnon Road. Yun yung package 1-2, no? Pero hindi pa natin alam kasi kung saan talaga, kahit ito, no, hindi pa natin alam kung saan talaga sa may Davao Bukidnon Road yung exact point niya, no, kung saan yung labas nito guys, no. Which is doon ine-expect kasama sa package 1-1 yung underpass, no. Doon natin expected na gagawin yung underpass na yon, no. I think the package 1, the underpass package guys, no, pinaghatian niya ng package 1-1 saka package 1-2, no. I think baka siguro ang mangyayari niyan, yung going southbound ay na sakop sa package 1-1 at saka yung going northbound naman ay sakop sa package 1-2, no. Parang baka ganun ang mangyayari niyan guys, no. Kasi itong package 1-1 guys, ito yata ang the most expensive package, no. Kasi nga isa na nga dyan, andyan yung pinaka main feature nito is yung the mountain tunnels guys, no. Yung twin mountain tunnels guys, no, which is soon to be the longest mountain tunnel in the country, no. Ayan, no, na may habang 2.3 kilometers guys. Ayan, so ngayon ito, no, hindi tayo masyado makakapasok guys kasi medyo mahigpit itong contractor ng nakakuha nitong sa package 1-1, no, itong Shimizu at Ulticon, itong Taikenaka, no, na sa Japan funded at saka yung contractor. Ayan, no, so dito sisilip na lang tayo guys, no.
So dito pa lang guys, no, andito na yung makikita na natin dito yung kasama sa package 1-1, yung 7 kilometers plus or 8 kilometers, 7 kilometers plus na ano guys, no, na concrete road, no, na malapit na sila umabot dito guys, no. Actually nandyan na lang eh, nandyan na area, nakikita na natin dito yung concrete road guys, no. Yan, yung 4-lane na concrete road na yan, no. Actually later on lilipat tayo doon sa may bandang Tacunan, no, at Tacunan Catalunan Grande Road, no, para tignan din yung portion doon guys, no. Ayan, so tatawid tayo, titignan natin guys, no. Ito guys, no, ayan, so actually hindi tayo pwede pumasok yata. Hirap kasing pumasok guys, baka hindi tayo, although wala namang tao, pasok lang tayo dito, hanggang dito lang tayo, sisilipin lang natin, no. Ayan, so nandito na sila banda guys, no. Ayan, bali yung parang makikita natin yung direction nung road is, ayan na yung road guys, no. Parang doon, no, doon ang ano niya, doon yung straight niya, no. Ayan, yung bakanting lote din dyan guys, no. Ayan, so ayan guys, no. Ayan, lapit-lapit tayo konti guys, ha, para ma-update lang natin. Actually ang pinakamahigpit talaga guys, doon banda sa may tunnel section guys, no. Doon talaga tayo hindi pwedeng pumasok, no. Actually a couple of days ago I tried, no pumunta doon, pero may mga bantay na, no, na mga task force or what or something, hindi daw pwede pumasok na. Ayan, so ayan na siya guys, no. Ayan, ayan, mukhang ano naman guys, no, pwede yatang pumasok. Try na lang natin. It's wala namang trabaho yata ngayon araw, since it is Sunday. So ito, ha, ayan guys, no, yung ginagawa nilang method dito guys for the concreting of road guys is yung may concrete ano sila guys, no, tawag nito, yung parang yung sa nag-a-asphalt overlay, no. Nakalimutan ko yung tawag na yun, na machine na yun, no. Concrete paver, no. Ayan, yung parang concrete paver, yun yung gumagawa, kaya mas maganda yung labas ng concrete road guys, parang mas pulido, kasi hindi yung tulad na mano-mano, no, magbubuhos tapos may mga tao parang ifa-flatten. Ayan, yun siya, dire-diretso. Ito yan guys, oh, ayan, ito yung kanyang dire-diretso guys, no, bakanting lote na yan. Hindi lang natin alam kung saan yung labas niyan, doon sa may area ng Davao Bukidnon Road. Ayan, ayan guys, no, so lapit pa tayo, mukhang wala naman tao guys, no. Ayan, try natin lapit guys, ha. Ayan guys, no, ayan, so ito na yung natatapos nila guys, no, malapit lang. Diyan lang yung Santay galing, yung Mental Road na yan. Ayan, so ito na yung bypass road guys, no. This is the concrete. Ang ginawa pala nila guys, so imagine nyo guys, ha, this is a 4-lane road guys, no, 2-lane in each direction, no. Pero yung pavement na ginawa nila is 1, 2, 3, no. It's parang ang lapad niya yung tubig, parang katulad doon sa ginawa sa Davao City Coastal Road guys ba, 'di ba, kasi 4-lane road yung Davao City Coastal Road, there are 2 lanes on each direction, pero yung 2 lanes na yun guys, parang ang katumbas niya, kasya parang pwede 3 no, 3 lanes, no, parang 6 lanes ang katumbas niya ng all in all, no. Ayan, so malapad talaga siya guys. And then ang kagandahan nito,
ang laki pa ng space sa side for the future expansion kung in case kailangan talaga nila na palaparin to. Syempre in the future talaga guys, ipapalapad talaga yan, no. Remember guys, ang pinakaunang projected proposal nito guys sa Davao City Bypass Road, which is I think hindi yata gusto ni former President Digong yon, or mayor pa siya noon that time, is just a 2-lane road, no. One lane road per direction. Siguro baka na ano niya, gagawa kayo ng bypass na isang diversion, another diversion road, tapos ganyan lang kalapad. Hindi pa pwede, ang dadaan puro truck, no. So kaya nung naging presidente siya guys, nagbago ang lahat nito, no. Binago, kaya mas lumaki yung budget para dito, kaya parang naging ganito ang kinalabasan niya, no. Ayan, ganito ang naging kalabasan niya. Dati parang ang gagawin sana single tunnel lang, no, mountain tunnel, tapos yung sa kanya na naging twin tunnel na, no. Ayan, so mas maganda yung ginawa nila ng former admin dati, and of course the former Secretary DPWH Mark Villar, na parang preparation for the future talaga guys, no. Yun. So ito guys, pagka dire-diretso nito guys, ang labas nito is, which is kung saan tayo susunod, doon sa may Takunan area guys, no. So lipat tayo doon guys. Ito na yan siya guys, ito na yon. Ito siya, possible nito no, they will plant something, trees or whatever, kaya ito yung magbabarricade sa on both highways, no, on both direction, no? Kasi ito yung going southbound, ito yung pa northbound guys, no. Ito yung papuntang tunnel, and then this one is going to Turil, no, or Sirawan. Ayan, no. So yun siya, no. Actually guys, no, we will, kasi gusto ko sanang puntahan talaga yung pero ito kasi yung kanyang kung natin, i-straight natin to, yan, no. Ayan, yung mga bakanteng lote na yan pa yung matatamaan nito until they will reach the Davao Bukidnon Road guys, no. Yan yung kasali sa package 1-1 guys, no. So dyan din natin i-expect may gagawin pa dyan isang which is the underpass nga, no, yung sinasabi kong underpass. Kasi itong package 1-1 guys, yun nga, no, kasama yung 2.3 twin tunnel, itong 7+ kilometers na road, itong concrete road, no, ito, and isang bypass, isang underpass, no, and then multiple na crossing, no, intersection, and 3 bridges, no. So alam na natin yung 3 bridges dyan. Yung isang bridge dyan will be yung doon sa may after the tunnel na guys, no, which is yung palabas na yun, doon na sa may Davao River. Doon mag-e-end din yung package na 1-1, which will sasalubong naman sa kanya is yung package 1-3 naman, no, yung doon sa may tawag nito, sa may Tigato na area, no, na side, no. Ayan, so ayan guys, no. So ngayon guys, pupuntahan natin yung doon sa may Takunan guys, Takunan Katalunan Grande na road, at para makapag-update tayo doon. So dati guys, no, dati actually mahaba na ang nagagawa nila. Actually later on guys, pag-uusapan natin, kasi merong nilabas itong Shimizu na kakalabas lang, no, parang December, first week of December, na i-report for their progress, no. Ayan, so doon natin pag-usapan sa may pagandun tayo sa may Takunan at Katalunan Grande na portion guys. Okay, let's go guys, punta tayo doon. Ayan guys, no, so andito tayo, no, sa may Takunan Katalunan Grande Road guys, no. Ayan. So dito guys, medyo strict na dito guys, no. Pinagbabawal na pagpasok guys, no. Ayan. So ito na yung bypass road mismo na project, no. So ito
papunta dito is going to Takunan, no? Diyan tayo dumaan galing doon sa pinanggalingan natin. Ito naman, pagka dinediretso mo to, ang labas mo nito is Katalunan Grande na guys, no? Ayan. So ito na yung project guys, no? Dito sa area na ito. Ayan. Kung dati naalala nyo, yung road concrete nito guys, doon pa banda, no? Medyo malayo-layo. Ngayon nandito na sila mismo sa may crossing, no? Ayan. So ito guys, no, maglalakad-lakad tayo dito. Dito lang tayo banda guys. At kasi nga dahil bawal na daw, no? Ayan. So we'll just follow instruction guys, no? Ayan. Don't worry naman kasi balang araw naman din makakadaan din tayo dito, no? Ayan. No? Ayan. So I think this project is really, this package 1-1 guys is really in full swing, no? Actually yun nga sabi ko kanina, no, the Shimizu has posted, no? Ayan, maglalagay ako ng clips dyan na inilagay, no, sa parang report ng Shimizu about this project guys, no? Ayan. So that is an update by Shimizu on December 8, 2023 guys, no? Ayan. So the package 1-1 is more than 40% completed. Yan ang nakasabi ng Shimizu, no? And Taikinaka, which is the in partnership of this project, no? Actually, yung pinapalabas nila na ang doon sa may tunnel section, actually yan, concrete lining, 4 different works zones, no? So kasi may 4 na work zones na nangyayari dito sa package 1-1. Ito nga ang isa sa mga work zones na ito, no? Itong sa road concreting. Tapos number 2 is maybe yung sa tunneling system, no? Yung sa twin tunnel. And then number 3 is the what you call this is yung sa bridge, no, yung sa Davao River Bridge, no. And number 4, I think yung sa mga ano nito guys, no, medyo mahaba-haba kasi itong concreting of roads. I think bali 2 work zone to. Isa dito na portion sa may going to the tunnel section, and isa din dito sa going towards to Mintal, no, yung papuntang doon sa Davao Bukidnon Road, no. Pati nga pala dito. So ito yung ano guys, ito yung dito na side, ito yung kung saan tayo kanina galing. Ito yung labas na yon, no, doon sa may Mintal, no. Dito naman sa kabila side, guys, ito yung going sa papunta na ng twin tunnel guys, no, sa tunnel, no, which is yung kung may makikita kayong parang bundok doon, andoon banda yung tunnel guys, no. Ayan. So yun yung latest development here, no. According sa Shimizu, no, yung sa tunnel side guys, no, progress stands at 70.3% doon sa tunnel na portion, sa may southbound tunnel na portion, no, ay meron ng 1,580 meters and 2,449 meters, no. Yung sa kabilang tunnel naman guys, which is the northbound tunnel, ay meron ng 76.4%, no, at meron tong 1,711.6 meters and 2,240 meters, no. So it means they are already more than halfway na sila, no, sa 2.3 kilometer tunnel guys, no, yung both na twin tunnel guys, no. Ayan. So ito yung ano, no. So lalapit lang tayo pero hindi tayo papasok guys kasi ayan, no, may nakalagay no. Restricted area, do not enter, authorized personnel only. So hindi naman tayo authorized personnel, so we'll just stay here. Okay, so yan, andito na sila sa may bandang crossing guys, no.
which is yan din kasama sa package yan yung paglalagay ng mga intersection, no, main intersection nitong Davao City Bypass Road. Possible nito guys, no, magkakaroon din dito ng konting widening dito sa road na to, at the same time doon din, no, yung sa kanina kung nasan tayo, no, sa may Mintal Road. Ayan siya guys, no. Ayan. So ang ganda talaga nung ano guys, no, yung pagkakagawa nung yung sa semento nila guys, masyadong pulido kasi nga buhat ng ang gumagawa niyan is yung concrete paver nga, no, hindi yung mano-mano na ano, di ba? Paminsan pagka ganun, paminsan pagka nadaan tayo sa ganun, parang maalog konti, no, parang hindi may mga portion na hindi pantay, no. Ito talaga maganda ang pagkakaano nito dahil makina nga ang gumagawa, no. Ayan, no, ayan. Ito siguro mga mga nakatira to dito, no. Ayan guys, no. So nandito tayo banda sa may Tina Biao guys, no, kung saan banda sana yung tunnel section. Ayan, dito tayo bababa sana. Diyan yung tunnel section na mismo, no, sa pagbaba mo diyan. So road close na talaga guys, hindi na pwedeng puntahan, no, para makapag-update. Ayan. So pinapa-reroute na nga, no, yung mga gagamit sana ng kalsada, no. Ayan. So I think guys that will be our update for the Davao City Bypass Road, no. Although dito feeling ko kasi guys, no, malaki na yung tinatrabaho dito na side, no. Actually yung ito guys, some of clips, no, I think galing yan mismo sa DPWH, no. Ayan, no, sila ang naglabas niyan yung mga nangyayari about sa tunnel section guys, no. So I think, no, ayan, no, tuloy-tuloy yung project na yan. So anyways, next time naman, no, makakadaan din tayo dyan, makikita rin natin ang finished product na yan, although hindi na natin ma-update talaga yung pagkakagawa niya, no, dahil nga medyo naging strict nag-strict na nga sila, no, tsaka medyo delikado siguro talaga, no, para sa mga tao, no. Ayan, kasi mabigat na trabaho to guys, no, hindi to yung parang ordinary na nagsesemento lang ng mga kalsada, no. Medyo mabigat yung trabaho dito guys, no. So kaya may naiintindihan din natin, no. So I think that's it guys, no. That will be our update for the Davao City Bypass Road project guys, ayan. So that is our year-end update for this project, no. It is a huge project actually, no. It's a multi-billion project, no. Soon this project will ease, no, the traffic problem of the city of Davao, no. Ayan. So ito guys, no. So that's it. Thank you guys, no. So ito na yung papuntang dito na side is papuntang Takunan na to, and then sa other side yata is hindi ko alam kung saan. I think labas nito is yung sa may Katalunan Grande. Ayan, no entry na dito yung no entry. Ayan na ang detour papunta doon, no. Ayan. So that's it guys, no. So thank you so much, no. That's all ang ating ma-update, no. Thank you so much, and please like and share this video guys. I hope na inform ko kayo ng slight, no, about this project. And doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin guys, no, and frequent viewer ko, please do so, subscribe na po kayo, and hit nyo na rin yung notification bell para kayo ay ma-notify every time I will upload a video tungkol sa mga pangyayari na developments na nangyayari dito sa Metro Davao, no, tulad nitong project nito. Okay, so this is sa aking munting paalala guys, no, malapit na magpasko, no. Mag-iingat po tayo lahat guys, sa mga pang-araw-araw natin mga ginagawa, okay. Hinahinay lang sa mga yung may mga medyo may mataas ang dugo dyan, hinahinay tayo sa mga pagkain,
ng matataba. Okay guys, yeah, take care. Guys, Merry Christmas sa inyo and advance happy prosperous new year sa inyo lahat din guys. Okay, this is Laking Davao once again guys, updating you about this Davao City Bypass Road project. Goodbye guys, and God bless you all. Adios.